Linzeng, nitong mga buwan. Malaki ang kinita ng tindahan dahil sa luto mo. Sa susunod na buwan, magpa-franchise na tayo sa buong bansa. Ito ang 20,000 mo para sa pagpapaalis. Magpahinga ka na. Maggahinga. Yang 4 na oras mong pagpapalambot, nakakaantala sa kita. Gusto ko, sa isang araw, 2,000 kilo ang may labas. Kung hindi sapat ang init, hindi maluluto ang karne. Aya hindi na kita kailangan. Si Zhaogang na ang bahala sa lasa sa kusina. Sige, alis na ako agad. Master, wag mo kong sisihin. Yang style mo ng mabagal na pagluluto. Luma na yan. Ngayon, efficiency ang mahalaga. Hindi mo nga alam ang kamang resyo ng cinnamon bark at star anise. Paano ka magiging head chef? Ikaw ang bahala sa kusina. Patakan mo lang ng 2 patak nitong special extract paste. Maliwanag ang kulay at matapang ang lasa. Katumbas na yan ng isang araw at isang gabing pagluluto mo. Hindi malalaman ng customer. Ito ay food essence. Masama sa kalusugan kung sobra. Ito ang tinatawag na modernong food technology. Sumusunod sa pamantayan. Hindi mo naintindihan ang capital operation. Ang alam ko lang, huwag magkasakit ang mga kumakain. Hindi mo yan pwedeng dalhin. Ito ang core asset ng tindahan. Pangunahing asset. Hindi mo nga alam ang tamang temperatura ng pagkapaalsa ng master stock. Mapananatili mo ba yan? Hayaan mo siyang kunin ang isang garapon ng maasim na tubig. Ang synthetic meats na ginawa ni Zhaogang, mas mabango ng daang bises kaysa diyan. Magtatayo ako ng maliit na stall sa tapat. Magkita na lang tayo doon. Magtatayo ng basurang stall sa tapat ng flagship store natin. Master, binabati na kita ng maaga. Sa mabilis mong pagsasara. Linzeng, anong iniisip mo? Magluluto ka lang ng karne sa kaldero. Isang kaldero. Mayroon akong pwesto sa kabilang kalye na may bubong. Mura ko nang ipapaupa sa'yo. Wala nga itong bubong, itong bakanteng lote na to. Kung hindi ka kukuha, dito ka na lang magbayad ng 3 buwan. Nabaliw ka na ba? Ang Dingsheng flagship store ang nasa 4. Hindi ba't naghahanap ka lang ng gulo sa pagkuha ng negosyo nila dito? Franchise ang ginagawa niya. Ako, para sa mga tunay na mahilig sa pagkain, hindi kami mag-agawan. Naku, mahangin dito. Kung walang negosyo, hindi ko ibabalik ang upa. Boss Wang, 50 kilo ng pork head meat na may balat. Kailangan bagong katay. Linzeng, hindi ka ba head chef sa Dingsheng? Sapat ba ang 50 kilo para sa'yo? Umalis na ako. Nagsarili na siya. Kukuha muna ako ng 50 kilo araw-araw. Talagang walang hiya si Zhao Chansheng. Kahapon, tumawag siya. Pinatigil niya lahat ng supply ng sariwang kaniko. Kasi mahal daw. Dahil mahal, bumili siya ng dekalidad na karne. Kinuha niya sa bodega ng frozen goods sa labas ng syudad. Lahat yon, frozen na ng mahigit 3 taon. Umiitim kapag hinihiwa. At may masangsang na amoy. Inipigilan lang ng preservatives ang amoy, di ba? Nga, ikaw talaga, Master Lin, ang mapili. Simula bukas, 50 kilo araw-araw. Gagarantiya ko ang kalidad. Sa'yo na lang ako kukuha ng paninda. Say, kakaunti na lang ang mga negosyanteng hindi gumagamit ng dekalidad na karne. Kakaunti na lang ang mga negosyanteng hindi gumagamit ng dekalidad na karne. Kapag may oras ako, pupunta ako sa pwesto mo para tikman. Malugod kayong tinatangga. Ang cloves ay nakakasira ng lasa. Kahit isang butil lang, masisira ang buong sabaw. Hindi man lang maalala ni Zhaogang yan. Paano niya ako matatalo? Ngayon, bukas ang Dingsheng flagship store. Buy one, take one sa lahat ng produkto. Maligayang pagtikim sa aming pinakabagong pagkain. Halika, halika. Bagong recipe. Mas mabilis na ang paghahanda kaysa dati. Mas mabango ang lasa. Linzeng, Linzeng. Ito ang tinatawag na dimensional reduction attack. Yang luma mong kawali, hindi man lang makapagpaalsa ng tubig. Matandang Song. Ayo po ang haligi ng Restaurant Association ng syudad. Sa inyo po ito. Ang kulay ay sobrang matingkad, mukhang peke. Matandang Song, tikman niyo po. Ito po ay ginawa ko gamit ang pinakabagong molecular technology para sa base flavor. Hindi ito niluto sa old stock so. Ito ay galing sa chemical dipom. Ang amoy ng industrial essence ay dumiretso sa uta. Ang natural na amoy ng baboy ay natabunan laha. Isang kagat pa lang, tuyo na ang lalamunan. Ano sa tingin nyo, Matandang Song? Hindi ba mas matapang at mas masarap ang lasa kaysa dati? Zhao Tiansheng, talagang matapang. May meeting pa ako, mauuna na ako. Matandang Song, hindi na kayo kakain? Ang procurement contract para sa ikalawang kalahati ng taon ng ating mga restaurant. Ang kontrata, pag-usapan na lang natin mamaya. Naku, hindi pa nga nakakakain ng 2 subo. Ang mga matatandang ito, hindi marunong mag-appreciate. Manahimik ka. Hayaan mo sila. Bilisan mo ang mga walk-in customers at mga franchisee na magbayad. Ano ba yan? Hindi matakpan ng amoy ng preservative ang lansa ng karne. Patay na frozen meat ang ginamit niya. Simula nang umalis si Linzeng, ang tatak ng Dingsheng ay tuluyan ng nasira.
Lin Zeng, bakit ka nagtayo ng ganyang maliit na pwesto dito? Ayaw ni Zhao Qiansheng sa 4 na oras kong pagluluto. Hindi na niya ako kailangan. Sinisira niya ang kinabukasan para sa mabilisang kita. Akala niya, kayang palitan ng mga pampalasa ang tamang init sa pagluluto. Huwag mo na siyang pag-usapan. Tikman mo tong diaphragm meat. Ito na yung tamang lasa. Walang halong peking lasa. Tunay na sangka. Ang sarap naman. Mas tamang init pa kaysa noong nasa dingsheng ka pa. Dahil ikaw na ang boss, walang nagmamadali sa pagluluto. Inaalis lang kapag handa na. Ito yung contact ng kaibigan ko. Mula ngayon, ang mga cold dish ng restaurant niya. Ikaw na ang magsuple. 150 kilos araw-araw. Kaya mo ba yan? Hindi ko kayang gawin yan. 40 kilos lang ang kaya ko araw-araw. Kung mas marami, hindi pantay ang pagkaluko. Lin Zeng, hindi ka kumikita kahit may pera sa harap mo. Baliw ka ba? Bumili ka lang ng ilang palayok, tapos yun na. Isang palayok lang ang master stock na to. Kung hahatiin, mawawala ang lalim ng lasa. Haha, sig. Mas pipiliin kong kumita ng kaunti, kaysa sirain ang reputasyon ko. 40 kilos araw-araw, sapat na. Unang araw ng pagtitinda ni Lin Zeng, magkano ang kita? Sapat ba para sa renta? Naubos lahat. 40 kilos. Kung mats, 1,000 pesos lang ang kita. Alam mo ba kung ano to? 20 national franchise contracts. Sa franchise fee pa lang, may 3 milyong piso na ako ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Ito ang tinatawag na malawak na pananaw. Habang buhay ka na nakatira sa basurang stall na yan, na amoy tambutso ng sasakyan. 3 milyong piso na franchise fee. Nakumpute mo na ba kung gaano karaming penalty ang babayaran mo? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Paano naman ako magbabayad ng penalty? Masamang carne na may enzyme essence. Kapag naibenta mo na ang unang batch ng produkto mo, doon nasisira ang reputasyon mo. Ang tigas ng ulo mo. Tingnan natin kung gaano kakatagal. Sa basurang stall na yan. Bukas, magkakaroon ako ng 10.9 na promo sa lahat ng produkto. Tingnan natin kung may bibili pa sa basurang kaldero mo. Haha. Amoy chemical na pang industriya. Gawa sa pinagsama-samang carne. Bukas ang tunay na laban. Ito ba ang sinasabi mong laging puno? Bakit puro nagpapa-refund ngayon? Boss Zhao, sabi ng mga customer, nanunuyo ang lalamunan nila pagkatapos kumain. May nagsabi pa na maasim ang karne. Dahil yan sa masamang essence na ginamit mo, hindi natakpan ang asim. Walang problema sa essence. Ang problema ay yung basurang stall ni Lin Zeng sa kabilang kalsada. Kapag pumunta ang mga kapitbahay doon at ikinumpara, hindi na sila bibili sa atin. Ang bastos na batang yan, nakahinga na siya ng maluwag matapos umalis sa dingsheng. Kailangan nating durugin siya agad. Kung hindi, magre-rebelde ang mga franchisee. Magpromo tayo, 10.0 pesos lang. Bumili ng 1 kilo, may libreng 1 kilo. Hilahin natin lahat ng tao sa kabilang kalsada dito. Buy one, take one. Boss Zhao, kung isasama ang presyo ng sariwang karne at sahod, malulugi tayo ng husto. Sino ba nagsabing gumamit ka ng sariwang kani? Ang ibig nyo pong sabihin, Pumunta ka sa cold storage sa labas ng bayan. Kunin mo lahat ng murang kani na linki, na frozen ng mahigit 3 taon. Dalhin mo lahat dito. pero sir, substandard na karne yan. Paano kung may magkasakit? Lagyan mo ng triple na preservative. Gumamit ka ng matinding chili essence at flavor enhancer. Para matakpan ng husto ang lasa. Manang, sa kabila, 10.0 pesos, 2 kilo. Dito, 35 pa rin kayo. Manang. Ang karne ko po ay sariwang kinatay hating gabi, kaya ganyan ang presyo. Sariwang karn, substandard na kan. Hindi ba pareho lang ang lasa pag naluto? Ang mahal nyo naman. Tikman nyo po muna, libre lang. Ayoko tikman. Gaano man kasarap ang karne, hindi yan makakabusog. Ang 10.0 pesos, sapat na para sa 2 kainan ng buong pamilya. Master, lahat ng tao pumila na sa kabila. Sino na lang ang bibili ng karne natin? Maglagay ng karatula, sarado muna tayo ng 3 araw. Ay, hindi na ibebenta. Hindi ba't parang sumuko na tayo? Kailangan magpahinga ng old stock soap para bumalik ang lasa. Hindi mo madadaya ang lasa. Ang masamang karne na may triple na pampalasa, hindi ko na kailangan kumilos. Sila mismo ang sisira sa sarili nilang pangalan. Sa wakas, bukas na si Master Lin. Mas maasahan talaga dito. Lin, 3 araw kang nagsara. Dito mo pala ako hinihintay. Hawak ko ang kutsilyo. Kung gusto kong magpahinga, magpapahinga ako. Lin, ito ang 300,000 na puhunan. Bumalik ka. Buuin nating muli ang brand na ito. May share ka na sa kumpanya. Inapabalik mo ba ako? O bumibili ka lang ng skapego? Lin Zeng, hindi maganda ang sinasabi mo. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong galing. Nagre-refund ang mga franchisee. Susuriin ng Food Safety Bureau ang frozen meat. Gusto mo akong maging skapego at, ama, hindi ito tungkol sa pera. Magkaiba tayo ng landas. Ang gusto ko ay ang purong lasa ng sabaw na ito. Ang gusto mo ay ang pagtaas ng numero. Hindi tayo pwedeng magkasama. Bakit ka nagpapaka-inosente? Kung wala ang platform ko, isa ka lang, nagtitinda ng kani sa palengke.
Talaga bang gusto mong makipaglaban sa akin hanggang dulo? Wala ka nang binibigay na pag-asa. Ikaw mismo ang pumutol sa sarili mong pag-asa. Umalis ka diyan, huwag kang humarang. Ganyan talaga sa negosyo. Ayaw mo na magandang usapan, kaya sige, idaan natin sama-sama. Kuya Biao, may kailangan akong tulong mo. Lin Zeng, Hindi mo na makukuha ang pork head meat ngayon. Kulang ba ang pera? O wala ng stock? Sapat ang pera. Pero may bumili na ng lahat ng karne sa buong syudad. Walang supply sa buong syudad. Lahat ng meat processing plants sa syudad, pumirma na siya ng kasunduan. Hindi lang kasunduan, Nag-advance payment siya ng 3 buwang supply. double. Sinumang lumabag sa patakaran, hindi na makakatayo sa industriyang ito. Kailangan kong buhayin ang pamilya ko. huwag mo akong sisihin. Oh, Master, naglalakad-lakad ka ba ng maaga? Walang karn ngayon. Hindi ka makakapagbukas ng tindahan mo, di ba? Ang mga karneng ito, magkano ang komisyon na binigay sa'yo ni Zhao Chansheng? MEA, mayaman si Boss Zhao. Basta mapatuyo lang ang kawali mo. Kahit magkano, kaya niyang bayaran. Gusto mo ba ng pera? O gusto mo ang mga stock na ito, na mabubulok lang sa kamay mo? Mabubulok, hahaha. Ang Ding Sheng ang bumibili ng lahat ng karne sa buong syudad. Ang karneng yan, pag naluto, pera na agad. Anong ginagawa mo dito? Nababaliw ka na ba? Masyadong malakas ang tunog ng ref. Ang isang kargang karne na yan, siguradong nakabilad na sa labas ng kalahating oras. Ang karne, ako sa pagbabago ng temperatura. Ngayon, nawalan na ng kubik ang mga selula. Ang mga hibla, matigas na. Pag naluto ng kalahating oras, magiging matigas yan. Ang pampalasa mo, hindi matatakpan ang lumang lasa niyan. Huwag ka nang magsayang ng laway. Kahit damo pa yan, wala kang makukuha kahit isa ngayon. Boss Tzu, kukunin ko lahat ng paninda mo. Lin Zeng, hindi ba't binili na ni Zhao Tiansheng lahat ng magandang karn? Anong gagawin mo sa mga buto at balangkas na yan? Para saan yan? Hindi lahat ng magandang karn ay masarap lutuin. Ang ganitong may litid, mas makapal ang gelatin na lalabas. Kung ibebenta mo sa pabrika ng dilata, 3 yuan lang kada kilo. Bibigyan kita ng 5 yuan. Ibenta mo ba? Pero nagbilin si Zhao Tiansheng na huwag kang suplian. Sa susunod na taon, magatayo si Zhao Tiansheng ng automated na malaking pabrika. Sa susunod na taon, magatayo si Zhao Tiansheng ng automated na pabrika. Ang unang hakbang ay, alisin kayong mga maliliit na supplier na mataas ang gastos. Mga maliliit na supplier. Lin Zeng, binibigyan mo ako ng paraan para mabuhay. Gusto ko ng karn. Para sa pangmatagalang tagumpay mo, makatarungan ang dial. At itong mga buto-buto mong may laman, pwede kong bilhin lahat sa mahabang panahon. Sige, ang mga paninda ko. Hintayin mo ako sa side gate ng 2 AM. Lin Zeng. Hinarangan ni Zhao Tiansheng ang lahat ng daan. Ano na naman tong ginagawa mo? Kinuha niya ang lahat ng magandang karne sa syudad. Kinuha ko naman ang pinakaloob ng industriya. Matandang Song, kapag kumakain ka ng nilagang karne, kinakain mo ba yung taba na parang walang sustansya? O yung litid at buto-buto sa pagitan ng buto? Haha, ang galing. Ang karne sa pagitan ng buto ang pinakamasarap sa sabaw. Ang tanga ni Zhao Tiansheng. Akala niya pinutol na niya ang daan mo sa tagumpay. Nakuha ni Zhao Tiansheng ang meat processing plant. Pero hindi niya makukuha ang mga maliliit na supplier sa paligid. Ang matandang lalaki sa business card na to, kaibigan ko na siya ng ilang dekada. Hawak niya ang pinakamagandang farm ng baboy sa probinsya. Tumawag na ako. Ayusin niya na bigyan ka ng 50 ulo ng baboy araw-araw. Matandang Song, napakalaking pabor nito. Isa lang akong nagitinda ng karne. Hindi ito pabor. Ito ay para sa akin, isang mahilig sa pagkain. Para makakain pa rin ako. Ang masarap na karne sa hinahara. Isang investment. Master, mas malasa to kaysa dati. Mas masarap ang buto kaysa karne. Ito ang hindi kailanman may intindihan ni Zhao Tiansheng. Boss Zhao, lahat ng masarap na karne sa buong syudad, na-secure na natin. Kung walang karni, tingnan natin kung ano ang lulutuin niya. Boss Zhao, may problema. Ang ilang dekalidad na supplier sa West District, biglang nagtaas ng presyo ng sabay-sabay. Magkano ang itinaas? Dinobol nila. Sabi nila, may nagbigay ng mas mataas na paunang bayad. At ang mga malalaking supplier na kinontrata natin, puro lumang karne na 6 na buwan ng frozen ang pinadala. Luma na karni? Paano nila ako niloloko? Bakit mo ako hinahanap? Kung makita ako ni Master, papatayin niya ako. TSK. Master, ilang daang piso lang ang binibigay niya sa'yo kada buwan. Sabi ni Boss Zhao, basta makuha mo ang concentrated liquid sa clay pot na yan. Ilabas mo lang, ikaw na ang manager ng North City Branch. Iyon ang personal na niluluto ni Master. Araw-araw bago magbuhos. Hindi ko yan kayang kunin. Kung gayon, kunin mo kapag wala siya.
Ang isang garapon ng base oil na yan ay sapat na para ma-analyze natin ang ratio. Ang isa 0,000 na ito ay down payment pa lang. Hihintayin kita dito bukas ng gabi. Master, ano po ito? Ito ang pinakuluang esensya ng mga pampalasa, dahan-dahan. Kailangan itong kakuluan ng dahan-dahan para lumabas ang aroma. Mayroon po bang espesyal na sangkap dito? 3 beses ang dami ng Angelica dahuica para matakpan ang asim ng mga substandard na karne. Ang timplang ito ay tungkol sa pagbabalanse ng mga sangka. Kailangan ng tiyaga at dahan-dahang pagluluto. Kung may gustong magmadali at gumamit ng malakas na apoy, ang bango ay magiging mapait na lasa ng gamot. Angelica dahuica, spikenard, Cubeb pepper. Ito ang instant recipe na gusto ni Boss Zhao. Bantayan mo ang apoy. Pupunta ako sa meat factory para tingnan ang batch ng karne. Huwag mong gagalawin ang garapon na ito. Sigurado ka ba na ito? Ang concentrated original liquid recipe na gagamitin niya para sa malawakang pagbubukas ng tindahan? Sinabi sa akin ni Enyu at sinubukan ko. Mas matapang ang lasa kaysa sa ordinaryong sabaw. Ang galing! Sa recipe na ito, direkta nating didilawin ng 500 bisis. Mababawasan pa ang gastos. Linzeng, akala mo ba sa paghawak sa sikreto ay magtatagal ka? Sa huli, para sa akin pa rin ang lahat. Ayon sa recipe, kakuluan ng mabilis sa malakas na apoy. 5,000 kilo ng karne. Bukas ng umaga, ipamahagi sa buong syudad. Boss Zhao. Ang recipe na ito at ang high-power industrial pressure cooker ay maaaring magdulot ng problema. Magiging mapait ang lasa. Wala nang usap-usap, paandarin na agad. Ang kailangan natin, bilis. Bakit ang tapang ng amoy nito? Natural lang yan. Sa lakas ng apoy, talagang lumabas ang lasa. Diligan lang, ayos na yan. Kapag hindi kalmado ang isip, mapuputol ang daliri. Master, kagabi po, ibinigay ko ang recipe kay Zhao Gang. Dahil sa pagiging tapat mo, papatawarin kita sa pagkakataong ito. Master, tikman niyo po. Ito ang esensya ng pinaghirapan ninyong pagpapakulo. Ikaw muna ang tumikim. Ang pait, Master. Mapait ang lasa nito. At ang karne, matigas at walang buhay. Hindi talaga makain. Mapait. Impossible. Ito ang sikreto mong recipe. Ang tradisyonal na pamamaraan ay nangangailangan ng mahinang apoy at dahan-dahang pagluto. Kung gagamitin mo ang mataas na presyon at malakas na apoy ng industriya, natural lang na magiging sunog at mapait. Gusto mo ng malaking produksyon. Gusto mo ng bilis. Ang resulta ay ang 5,000 kilong karne na ito. Lahat ay nasira. Mapait ang kaneng ito. Manhid ang dila ko pagkatapos kumain. Niloloko nyo kami ng pinaglumaan ninyong gamot. Bayaan nyo kami. Ang Dingsheng ay isang scam. Zhao Gang, lumapit ka rito. Komportable ka ba sa posisyon mo bilang manager, Zhao Gang? Linzeng. Ngayon, matitikman nila ang hira. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na ang mabagal na proseso ang nagbibigay ng magandang resulta. Si Zhao Tiancheng, malaki ang lugi niya sa batch na yan. Pwede nang maputol ang cash flow niya. Ang pangit ng lasa. Huwag kayong pumunta diyan. Huwag kayong pumunta diyan. Nasaan ang mga inutusan ko? Bakit hindi pa sila kumikilos? Huwag kang mag-alala, Boss Zhao. Papunta na si The Long Food Trip. Isang salita lang mula sa milyon-milyong followers niya. Magiging basura ang tindahan niya. Gusto kong ang sabaw sa kaldero niya ay makilala ng buong syudad bilang illegal na additives. Ikaw, Linzeng, gumagamit ka ng old stock soap. Ako, gagamit ako ng traffic. Tingnan natin kung sino ang mauunang bumagsak. Mga kaibigan, ngayon, ibubunyag natin ang paggapanggap ng isang master. Ito ang tinatawag nilang daan-daang taong old stock soap. Ang may-ari na ito, kailangan pang pumila para makabili ng karne. Pumipila para bumili ng concentrated liquid. Ang bango, hindi normal. Siguradong may halo itong industrial essence. Mga kaibigan, tingnan niyo ang taba, sobrang dilim ng kulay. Siguradong ginamit na ito ng pauli-ulit sa loob ng kalahating buwan. Lumang mantika. Anong laboratorio kagaling na quality inspector? Sa isang tissue lang, malalaman na ang sangka. Ang 2 milyong followers ko ang laboratorio ko. Matalas ang mata ng laha. Kumuha ka ng isang palangganang malamig na ubig. Kinakabahan ka ba? Gusto niyang palisin ako. Tingnan niyo. Inaabuso ang kapangyarihan. Huwag kang magdrama. Hindi ako nananakit ng aw. Nagsisiwalat lang ako ng keke. Ikaw si Dalong, di ba? Kung marunong ka sa teknolohiya, alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nilamig ang taba? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sino ba ang hindi nakakaalam na titigas ang taba? Tingnan mong mabuti. Ang ganitong uri ng karne, na labis na pinroseso para lang sa presentasyon, ay magpapakita ng tunay nitong anyo kapag nawalan ng buhay. Ano pa ang masasabi mo? Sila ang mga batikang food critics. Dalong, kung gusto mong subukan, subukan natin ng husto.
Ito ang amoy na nanggagaling. Sa pagpapakulo ng buto, ang taba ay may iba't ibang layer. Ito ay tunay na kasanayan. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Zhao Tiancheng para sirain ang isang tunay na artisan? Ang traffic ay parang dalawang talim na espada. Gusto niyang dungisan ang pangalan ko. Pero sa huli, nilinis lang niya ang aking reputasyon. Ang ganda ng negosyo ng boss, Kakain ka ba ng karne o pipila ka? Kung hindi ka bibili, alisin mo ang paa mo. kumain ako ng karne, pero galit na galit ako. May nakain akong pako sa karneng to. Ang dumi naman ng lugar mo. Magbayad ka. Impossible. Nung hinuhugasan ko ang karne, isa-isa kong hinawakan. Wala talagang ganyan. Sabi mo, itong pako, galing sa bagong lutong nilagang karne. Kinain mo, Naman, ang tagal kong ninunguya. Masakit pa rin ang ngipin ko. itong sabaw ko, kumukulo mula -5 ng madaling araw hanggang ngayon. Hindi nawalan ng apoy. 100 degrees Celsius ang temperatura ng sabaw. Kung galing sa kaldero ang pakong yan, dapat umuusok pa yan ngayon sa init. Pero ang kagal ko ng hawak, malamig pa rin. May sariling palamig ba ang bibig mo? Ang nilutong bagay, magkakaroon ng manipis na layer ng mandika sa ibabaw. Bakit itong pako mo, mayroon pa ring tuyong putik mula sa lupa? Manloloko. Nakita ko mismo kanina. May pinulos siya sa paanan niya, di ba? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag mo nang isipin na magpatuloy ang negosyo mo. Malinis at sariwa ang karne ko. Kung seryoso kang kumain, welcome ka dito. Pero kung naghahanap ka lang ng gulo, ang mga kapitbahay dito sa kalye, pati na ang mga ahensya ng regulasyon, hindi mananahimik lang. Umatras kayo lahat. Ang boss mo, si Chen Laosan ba sa South Street? Paano mo nalaman ang boss ko? Sabihin mo sa boss mo, ang lahat ng tindahan niya ay garantisado ng Chamber of Commerce. Kung gusto niyang sumama kay Zhao Tiancheng sa pagbagsak, tutulungan ko siya. Tumawag ka agad. Kuya Biao, humingi ka ng tawad kay Master Lin Zheng. Master Lin, pasensya na po. Hindi ko po kayo nakilala. Si Boss Zhao Tiancheng ang nag-utos nito. Nangako siya ng 2,000 na pampasahod. Sabi niya, malilinis daw ang dugo sa karne. Ang mga kamay ng mga katulad mo, hindi malilinis. Umalis ka. Ang tawag na yan nyo. Anong klase ng utang na loob yan? Hindi yan utang na loob, patakaran yan. Ang mga taong hindi sumusunod sa patakaran, walang karapatang kumita sa industriyang to. Maghasa ka ng kutsilyo. Bukas, marami pang tao sa buong lungsod ang hahanap sa atin. Master, gusto ko ring matutunan ang pagiging may prinsipyo para manalo. Ang patakaran ay para sa mga marunong makinig. Ang sabaw ay para sa mga umiinom. Gawin mo ang trabaho mo. Zhao Tiancheng, lumabas ka. Lumabas ka. Paano mo babayaran ng 1-0? 000 kilo ng silica. 500 kilo ng concentrate, lahat na ibuhos. Ang mga return slip sa buong syudad ay bumabaon na sa akin. Azeu. Wala ng pera sa account. Ang advance payment ng mga franchisee ay ginamit na lahat para bayaran ang utang. Kung gayon, hayaan mo silang maghintay. Sila mismo ang kumuha ng mga produkto. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Master Lee, iligtas mo naman kami. Ang batch ng karne na ito ay mapait, hindi mabenta. Ang aming kabuhayan ay nakasalalay dito. Gusto mo bang iligas ko ang karne mo o ang tindahan mo? Kung magsara ang tindahan, lahat ng pamilya ko ay magugutom. Tingnan mo naman, may pag-asa pa ba ang karneng ito? AME, magkasalungat na sangkap at sobrang pampakulay. Sino ang makakapagligtas kapag nag-react na? Para lang sa presyo. Gaano karaming masamang sangkap ang idinagdag? Ang pait ay tumagos sa buto. Anong itinanim, iyon ang anihin. Master Lin, basta mawala lang ang pait na ito. Hindi tayo malugi ng husto. Magkano ang gusto mo? Tuturuan ko kayo kung paano baguhin ang lasa. Hindi ako sisingil. Pero may dalawa akong kondisyon. Una, utulin nyo ang kontrata nyo. Sa Dingsheng. Pangalawa, kung sino man ang maglalagay ulit ng bawal na pampalasa, huwag na kayong lumapit sa akin para humingi ng tulong. Kung puputulin ang kontrata, hindi na namin mababawi ang 20,000 deposit. Hindi na talaga. Ang 20,000 deposit o ang reputasyon ng tindahan. Ano ang pipiliin mo? Naku, pinagkatiwalaan pa naman namin siya. Wala siyang balak payamanin tayo. Sagish, putulin na. Ibuhos ang lahat ng mapait na karne. Sa malinis na kubik, lagyan ng asin at lumang suka, ibabad ng 2 oras. Ang suka ay makakatulong na ma-neutralize ang bahagi ng pait. Pero sira na ang karne. Wala na yan. Kahit baguhin pa ang lasa, kailangan pa ring ibenta ng mas mura. Kahit mas mura, sige. Basta kumita lang. Ibebenta namin kahit lugi. Gusto mo bang patuloy na lokohin ang panlasa ng mga customer? O gusto mong muling alagaan ang sarili mong sabaw? Mangyaring gabayan kami, Master Lin.
Ang karneng ito ay para lang sa mga farm, mga gawa ng walang konsensya. Hindi kailanman makakapwesto sa mahusay na pagkain. Ibibigay ko sa inyo ang mga basic na spice pack ng Laolinji, Liber, pero ang mga susunod na supply dapat galing sa aking supply line. Ang kalidad ng kan araw-araw. Talagang magiging kasing husay ni Master Lin. Garantiyado ng Chamber of Commerce. Ang Black Kick Farm. Kung may magkapalit ng sangka, direktang isasara ng chamber ang tindahan. Yung 50 tonelada na bayad ni Zhao Chansheng, ay lan ibabayad? Ang ginawa ni Xiaolin, parang pagputol sa uga. Mas mabilis pa sa talim ng kusilyo. Hindi dahil mabilis ang kutsilyo, kundi dahil bulok na ang ugat niya. Tinulungan ko lang siyang ilantad ang bulok na uga. Na-offset na ang franchise fee. Na-seize na ang mga assets. Ang natitirang check, ito na ang huling buhay ko. Boss Zhao, 2:00 na. Yung bridge loan natin. Oras na para ayusin, di ba? Kuya Biao, bigyan mo pa ako ng 2 araw. May inventory pa ako na pwedeng ibenta. Inventory. Ibig mo sabihin, yung nasa bodega. Yung mga basurang mapait. Tingnan mo mabuti. Ito ang collateral contract mo. Hindi ka makakakuha ng pera. Akin lahat ng tatak dito sa tindahan. Kapatan lang yan sa pagpapatakbo. Hindi mo na yan mababawi. Pinutol na nila lahat ng kontrata. Ang tatak mo, ngayon, wala nang halaga yan, ni sa basurang papel. Kanadohin ng pinto. Enyu, nakita mo ba? Gaano katagal bago bumagsak ang tiwala? Isang gabi lang. Master, Nasaan ang Tsekinitsuman? Bilisan mo, ibalik mo sa kanila ang pera. Tulungan mo ako. Pera. Iyon ang nararapat kong bayad. Bakit ko babayaran ang utang mo? Iyon ang pera ko para sa kaligtasan ko. Ikaw na taksil. Inisip mo ba ako noong gumawa ka ng kalokohan? Master Lee, nagkamali ako. Tanggapin mo ako ulit. Anggapin ka. Kaya bang tanggapin ng aking kaldero, ang isang taong may masamang puso na pulad mo? Mayroon pa akong franchise fee. Mayroon akong ari-arian. Lahat ng kontrata ay naputol na. Ang kredibilidad mo ay negatibo. Zhao Chansheng, sa kalye na ito, wala ka ng karapatang tumayo. Linisin mo ang alikabok dito, at mawala ka na dito. Master Lin. Ang tahimik ng Christmas Eve na to. Ahimik nga. Kasi ang mga dapat ay maingay, utang na lang ang naiwan, at ang mga dapat ay umalis, nasa bahay na. Hahanapin ka ng landlord ng shop na yan. Ikaw lang ang magpapatakbo. Kukunin ko ang shop, pero gagamitin ko pa rin ang lumang kaldero. Sa lumang kaldero, mas ramdam ang init. Sige. Master, nagpaligid-ligid si Zhao gang dito buong umaga. Master, tulungan niyo po ako. Nakablock na ako sa lahat ng tindahan sa buong lungsod. Mamamatay na ako sa gutom. Wala na talaga akong mapupuntahan. tulungan kita. Gusto mo bang iligas ko ang buhay mo? O gusto mo bang iligas ko yung reputasyon na sinira mo mismo? Basta makapasok ako sa kusina, maghuhugas, magtatapak, maglilinis ng kanal. Gagawin ko lahat. Ito ba yung notebook mo, na may tala ng mga sangka? Alam mo naman ang ginawa mo. Malinaw sa isip mo. Para lang sa yung hindi normal na linamnam. Ilan ba ang inilagay mo sa kaldero na mga chemical na bawal? Yun. Pinilit ni Zhao Chansheng yun sa akin. Sabi niya, para maganda ang kulay, para mabilis ang benta. Inilit ka ba niya? Ikaw mismo ang nagbuhos ng sangkap sa kaldero. Nanginginig ba ang kamay mo? Ang sabaw na ito ay para sa mga taong may konsensya. Sig, idikit mo yan sa harap ng malaking pinto sa kabila. Sapat na yan para makabili ka ng tinapay sa loob ng 2 araw. Hindi ka magugutom. Zhao Gang. Sa ngayon, hindi ka pa pwede magtrabaho sa ganitong linya. Dahil magulo ang isip mo. Pumunta ka sa pantalan ng South City at tumulong magbaba ng kargamento. Maggawis ka ng husto. Kumita ka sa pamamagitan ng lakas. Doon ka lang magkakaroon ng pagkakataong muling humawak ng kutsilyo. Master, ayaw mo pa rin akong tanggapin. Ang kalderong ito ay kayang tanggapin ang sinuman. Ngunit hindi nito kayang tanggapin ang anumang kasinungalingan. Sanayin mo ang iyong sarili. Hanapin mo ulit ang pagiging tapat mo noong nagsisimula ka pa lang. Zhao Gang, may kamay at paa ka. Bayaran mo ang utang mo sa propesyong ito. Linisin mo ito ng pawis. Master Lin. Pinapaintindi mo sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso kung ano ang tama at mali. Ang galing mo talaga. Hindi ako ang magaling. Ang kusilyo sa chopping board na ito ay ginagamit sa paghiwa ng karne, hindi sa paghiwa ng konsensya. Ang lasa ng nilagang karne ay nasa dulo ng dila. Lin Zeng, hindi na namin kayang bayaran ang utang ng Dingsheng. Maawa ka naman. Ituro mo sa amin ang sikreto para makabangon kami. Ibahagi mo sa amin. Gusto mo bang iligas ko ang inyong negosyo? O gusto mong sirain ko ang sarili kong kaldero? Kumikita ka ng 10,000 araw-araw.
Ibahagi mo naman ang sikreto para matulungan kami. Ang sikreto ay hindi salbabida. Hindi ito pulad ng pagkalunod, na basta mo lang hahawakan at mabubuhay ka. Ito ay pinaghirapan sa loob ng ilang dekada. Magkano ba ang gusto mong ibenta? Mag-aambagan kami. Kahit ibenta pa namin ang lahat, kukunin namin yan. Era. Ang perang inambag ninyo, kayang bilhin ang tamang init sa kaldero. Basta may receipt. Mag-i-hire kami ng tao. Susundin lang ang receipt. At makakagawa pa rin kami ng karne. Mag-i-hire ng aw. Kung hindi mo hahawakan ang manika, hindi ka papansinin ng kaldero. Kung gusto mong maging boss na walang ginagawa, ipapakita sa iyo ng karne ang tunay na kulay nito. Hindi ko ibebenta ang sikreto. Hindi ko ito ibibigay ng libre. Kung gusto ninyo ng paraan para mabuhay, tingnan ninyo ang karatula. Maglinis ng bituka at magputol ng kahoy. Lin Zeng, iniinsulto mo kami. Kami ang mga boss na nag-invest ng daan-daang libo. Boss. Sa kalye na to, maliban sa aking chopping board, sino ang kumikilala sa iyo bilang boss? Dito, ang mga nagtatrabaho lang ang may halaga. Anggalin ang mga oportunista. Ang mga tapat lang ang kailangan. Ang mga gustong yumaman ng walang hira. Kahit isang patak ng sabaw, huwag niyong asahan. Sadyang gusto mo lang. Pagtawanan kami. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gusto lang niya ng murang manggagawa. Ang sama ng ugali. Nga. Ang paglilinis ng bituka ay mabaho at malansa. Lin, medyo malupit ka yata. Ara na. Baka makahanap pa tayo ng ibang paraan. Bakit tayo magtitiis dito? Master Lin, kami ay mga nawalan ng trabaho sa pabrika ng bakal. Naghahanap kami ng trabaho sa kalye. Nakaranas na kami ng pinakamabigat na trabaho. At nakayanan ang pinakamalansang amoy. Hindi kami naghahangad maging boss. Trabaho lang para may pangkain ang pamilya. Kami na ang maglilinis ng bituka. Hindi kami takot mapagod. Hindi takot mapagod, takot lang mamatay sa hira. Takot lang walang trabaho. Basta bigyan lang kami ni Master Lin ng pagkain. Gagawin namin ang lahat. Dalhin mo sila sa kusina. Bigyan mo sila ng apron at bota. Ang 200 kilo ng karne ngayon. Kung hindi malinis ng husto, walang uwi. Ang mga patakaran ay hindi para pahirapan ng tao, kundi para pumili. Ang mga matitigas na buto na ito, sila ang bagong punasyon ng Lao Linji. Lin, pinapaalis mo ang mga mayayaman. Natatakot kang lumamig ang tindahan. Hindi mo pwedeng imbitahin ang Diyos ng kayamanan. Kailangan itong gawin ng tao. Ang mga gustong kumita ng mabilis ay langaw. Kapag dumami ang langaw, babaho ang karn. Yung matabang lalaki, nagsumbong kanina, pero pinalayas lang. Ang tigas ng patakaran mo. Matigas. Dahil hindi pwedeng lumambot ang sabaw na ito. Kapag lumambot ang sabaw, tuluyan nang mawawala ang lahat. Ito ang aplikasyon para sa pagiging miyembro ng Restaurant Association. Lin, kailangan mong pumirma. Kailangan tanggalin lahat ang 3 tubig. Walang kahit anong dumi. Kahit kaunting pagkakamali, hindi na puro ang lasa ng karne. Huwag kang mag-alala, Master Lin. Kaya naming panatilihin ang kalidad. Hindi magugulo ang sabaw na ito. Kahit may bagong butas ang lumang banga, basta't narito pa ang punasyon ng sabaw, walang sinuman ang makakapanlinlang sa negosyong ito. Master, mahaba na ang pila sa labas. Mahigit 50 na ang naghihintay. Maaga pa ang 3:30. Paghintayin mo sila. Ang masarap na karne ay sulit hintayin. Ang dami po talagang tao. May mga nagtaksi pa galing sa ibang distrito. Para lang sa unang hiwa ng karne, sa bagong tindahan. Magdamag silang naghintay. Ang tiyan ng tao ang pinakatapat. Hindi ito magsisinungaling. Kung babagalan mo, ang buong syudad ay handang sumabay sa iyong pagbagal. Lin Zeng, dumating na ang malaking regalo. Tanggapin mo. Kapag nakasabit na ang karatula na ito, ang mga may masamang bala ay iiwas na sa iyo. Ang piyaso ng kahoy na ito, makakapagpaalis ba sa mga mapagsamandala? Hindi ba? Hindi nito kayang puksain ang kasakiman. Ngunit kaya nitong bigyan ng lakas ang mga kapa upang kumita ng marangal. Isabit mo sa pinakanakikita sa bulwagan para makita ng lahat. Tingnan mo ang tindahan ni Boss Zhao. Ngayon, tuluyan ng giniba. Gumuho ang kanyang imperyo. Pero kailangan kong tiyakin. Ang init ng aking kaldero, laging saktong-sakto. Kumuha ka ng mangkok, ilagay mo at ibigay mo sa kanya. Master, Bakit mo pa siya pinapansin? Hindi para sa kanya. Para ito sa magandang kalooban ng kalye. Para makakain siya ng mainit. Lumayo ka na. Lin Zeng, ang daming tindahan ang gustong makipagpartner sa iyo. Wala ka talagang pinayagan. Ang isang kaldero kong sabaw, kaya bang suplian ang 12 ng tindahan? Kapag lumaki ang negosyo, hihina ang lasa. Kapag hindi kayang suplian, hihina ang lasa. Pati ang puso ng tao, magkakawatak-wata. Kaya isa lang ang gagawin ko. Palalimin at perpektuhin. Gawin itong sa syudad. Isang tatak na hindi mabubura. Ang isang tulad mo na purong-puro, bihira na talaga. Itong 3 ito, sa susunod na taon,
Ipapagawa ko sila ng sarili nilang kaldero sa ibang lugar. Magatayo sila ng sarili nilang kaldero. Hindi ito franchise. Ito ay pagapasa ng kalaman. Hanggang hindi nagbabago ang sabaw sa kaldero, hindi magugulo ang mga aw. Salud sa iyong old stock South. Salud sa kalye na ito. Salud sa bawat panlasa na mapili.